Tignan nyo mga kalugaran, dahil sa kapal ng snow, nalibing na yung isang bike ko. Yung isa, kitang kita pa kasi inangat ko yan para hindi matabunan ng snow. Ayan. So ito yung eksena kapag winter dito sa Toronto. Sobrang kapal ng snow. So yan, hanggang balakang yan. So ganun din sa harap. Kaso nga lang yung mga daanan namin pinapalan nila. Kaya kung minsan ako pinagpapala din kasi nagpapala din ako. So nakikita niyo yung kapitbahay ko kanina. Nagpapala din siya kaya pinagpala din. So ito yung daanan namin. Actually medyo mababa na kasi inararo na ito itinabi na yung mga snow. Ayan, may ginawa pa silang, hindi ko alam kung anong yan, snowman ba yan. Ito, may aso din na nakalabas. So yung mga dog owner dito, inilalabas nila yung alaga nila para i-walking. Nuupo na ako sa lamig, grabe. Nakikita niyo yung sasakyan. Natabo na ng snow. So pagtao yan, malamang sa malamang hindi na yan makahinga. May lagnat na yan. Grabe, sobrang lamig. Tatanggalin natin yung mga snow. So open natin yung heater sa loob para matunaw yung mga snow sa windshield niya. So mas madaling tanggalin yung mga nakakapit na snow. Kapag bumababa kasi yung temperature, ang nangyayari kasi dumidikit yung snow dun sa salamin. So ginagawa ko, binubuksan ko yung heater ng sasakyan para matunaw sila. Pero maganda ngayon kasi hindi masyadong mababa yung temperature, kaya hindi masyadong dumikit yung yung snow sa salamin. So hindi masyadong mababa yung temperature. So nakikita niyo yung wiper niya. Itinaas ko kasi nadikit yan kapag sobrang lamig. So makabilaan pati yung likod. Itinaas ko rin. Paano to? Ito yung isang sasakyan ko. Saka ko lang ginagamit ito kapag summer. Oh, umiikot yung kanya, shield niya. So nakita nyo, yung grabe yung daan ngayon. Kasi yung daan ngayon yan. Ganito kahirap dito sa Canada. Kayo mga nagpaplano papunta dito sa Canada, mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na kayo, mga kapatid. Tignan mo yun sa kabila. Hindi makalabas yung sasakyan. Ayun, ang hirap abutin yung taas kasi mataas yung sasakyan, mas mataas pa sa akin eh. So ang height nito, itong sasakyan, malamang mga mga 6'2", ganun. So hindi ko abot. So kailangan magtilay pa ako para mga gusto maabot mag-Canada yung dyan, taas. pila na kayo.
punta na kayo dito para maramdaman. So kailangan nyo matanggal ano talaga ay yung benefits ng harap kalsada. at saka likod ng windshield ng sasakyan para hindi tayo mapulilya sa mga kapulisan. Kasi kapag hindi mo tinanggal yung snow sa harap saka sa likod, kakaroon ka ng violation. So malaking problema yan kapag nagkaroon ka ng records dito. So yung kasi importante dapat visible dun sa harap, kitang-kita mo para hindi ka madisgrasya, gano'n. Bahala na. So Kasi bawal maliliit din na kapag trabaho ko. nakita ng pulis yan. So, ibababa na natin to, bahala na. Napansin niyo ba yung harap ng windshield, guys? So namamasa na siya kasi natutunaw yung mga snow na nakadikit dun sa salamin. Kaya siya, madali na siyang tanggalin. Pero kinikis-kis ko pa rin kasi may mga tumigas na mga maliit lang na portion dun sa salamin, sa windshield niya. Oh, ganito kahirap din sa Canada. Okay na yan. Okay na yan. Okay, so ilipat natin to. Kasi daanan to ng sasakyan ko. Okay. Ilipat natin. Napansin nyo guys yung windshield, nakikita niyo yung kanyang mga snow sa harap. Natutunaw sila kasi mainit na yung salamin niya. So pag hindi yan mainit, hindi yan matutunaw, nakadikit sila sa windshield. So kahit gamitin mo yung wiper niya, hindi siya natatanggal. So gagawin natin dito, i-set up natin yung sasakyan ng snow. So marami kasi yun meron siyang mud, meron siyang meron siyang pang sand, mud, at saka normal. So nakaset na siya sa snow para hindi siya mahirapan sa sa snow. So naka-4 wheels drive na siya. So sobrang lakas yung hatak niya guys. So kahit sobrang taas yung snow, talaga naman na parang naglalakad lang. O kayang-kaya niya. So sa mga susunod na taon guys, pag bumangga tayo sa pader, bibili tayo ng mas malaking sasakyan, pero ganito pa rin sa Honda Passport pa rin. Pero ang natitipuan ko yung Trail Sport na 2026 na Honda Passport. So mas malapad siya, ganun pa rin yung features niya. Pero mas mahaba na siya, saka mas malakas siguro. Mas parehas lang din, pero mas maganda siya, mas magandang tignan sa dito. So wala, pangarap lang. Tignan natin kung magkatotoo. Nakita niyo yung daanan natin guys, mababa na yung snow sa daanan kasi yung ibang snow dyan nilagay na sa tabi, kaya mababa na siya. So, hindi na gaanong kahirap i-drive. Pero pag hindi pa yan nabawasan, talagang mararamdaman mo yung yung paghatak ng sasakyan, talaga naman na bumibira. Ayan. So yung building na yan guys, church yan ng Adventist, Spanish church yan, malaki yan. So malapit lang sa tinitirahan namin.
Academia, MME, hindi ko alam kung ano yan. Pagawa natin ng mga libro. So yung mga Okay, nagdadal guys. ng pag ganito, hindi na sa amin yung bell ng dito. Matagal na kasi pag hindi kayo nasanay dito, discount kanya. So kahit diretso yung drive mo, namili siya kapag malit yung sakyan. Kita niyo yung pagbagsak ng snow, tuloy-tuloy. 3 days na ito. So yung snow dun sa boundary na so yung bike ko sa likod ng kami na hawakan na lang ito. So imagine na hindi mo alam kung saan ito yung pagkakit lang yung gamit mo dito. Finish ka na dito. Nilalabas sa mga kotse dito. Pero may mga kotse pa rin. Na lumalabas pero hindi na. Sarili mag-drive. Ako, 4 years na ako nag-drive dito pero kailangan drive sa isa. So, hindi ako taga dito pero nasanay na rin. So, tingnan mo guys, hindi mo alam kung saan yung line niya dito. So, ginagamit namin yung instinct namin sa pagdadrive. So, meron kaming imaginary line dito na tinitignan. So, kakaliwa ako. So, siyempre, sila sa ng konti dito. Sila sa ng konti dito. So, so, wala masyadong lumalabas na sasakyan ngayon. Kasi, nakapal yung snow. Okay, go. Dito. Okay, walang light dito. So, left na ako dito.
tinatago yung sasakyan. So malakas no? Kasi naka-snow yung pan natin. Pero tignan natin mag-park doon sa harap. So malakas siya. Kahit makapal yung snow, kayang-kaya niya no? So ipapasok natin dyan. Okay? So kahit sobrang kapal ng snow, din natin ipapasok. Nandito na tayo guys. So nandito na tayo sa wakas.